Jose at ang kanyang mga panaginip. Ang kwentong ito ay halaw sa librong My Bible Friends Book 2 na isinulat ni Etta Bidigering at inilimbag ng Philippine Publishing House. Ipinakita ni Jose ang kanyang bagong damit ng panlamig na may mga iba't ibang kulay sa 10 niyang mga nakakatandang kapatid. Ang sabi nila, "Kailanman, hindi tayo ginawa ng ating ama ng damit na panlamig na may iba't ibang kulay." at ang kanyang mga kapatid ay galit na galit dahil sa bagong damit na panlamig ni Jose. Isang gabi, samantalang si Jose ay natutulog, siya ay nanaginip ng kakaibang panaginip na ang kanyang mga kapatid ay nasa bukid at tinatalian ang uhay ng mga trigo. Nang biglang ang mga bugkos ng trigo ni Jose ay tumayo ng tuwid, samantalang ang mga bugkos ng trigo ng kanyang mga kapatid ay nakayukod sa kanyang mga nakataling trigo. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid ang kanyang kakaibang panaginip. At ang sagot nila, "Sa palagay mo ba, kami ay luluhod sa'yo?" ang kanyang mga kapatid ay galit na galit sa kakaibang panaginip ni Jose. Ang kanyang mga kapatid ay pumunta sa malayong lugar upang maghanap ng mga luntiang damo para sa mga tupa. At sa mahabang oras na hindi pa sila nakakabalik, inutusan si Jose ng kanyang ama na si Jacob. "Umalis ka at hanapin mo ang iyong mga kapatid kung sila ba ay nasa maayos na kalagayan." At si Jose ay umalis na, dala ang kanyang panlamig na may iba't ibang kulay. At nagpaalam sa kanyang ama, gayon din sa kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. At siya ay nagsimula sa kanyang mahabang paglalakbay. Si Jose ay naglakad ng naglakad ng naglakad. At sa wakas, mula sa tuktok ng burol, nakita niya ang kanyang mga kapatid na kasama ang mga tupa. Mula sa daanan papuntang Ehipto, sila ay tinawag ni Jose at kumaway sa kanila. At siya ay masayang masaya na nakita sila. Subalit ang mga kapatid ni Jose ay hindi naging masaya nang nakita siya. At ang sabi nila, "Nandito na naman ang mahilig managinip." "Ay!" Nang siya ay palapit ng palapit sa kanyang mga kapatid, ay bigla siyang sinunggaban ng mga ito at hinubad ang kanyang kasuotang panlamig. At siya ay itinapon sa isang malalim na hukay. At si Jose ay nagmakaawa sa kanila na siya ay makaahon mula sa malalim na hukay upang siya ay makauwi sa kanilang tahanan. Subalit, hindi nila pinakinggan ang pag-iyak ni Jose at sila ay umupo pa at nagsipagkain ng kanilang tanghalian. At hindi man lang nila binigyan si Jose maski katiting man lang. At mula sa maalikabok na daan papuntang Ehipto, ay may mga dumating na kalalakihan na namimili ng mga kalakal na nakasakay sa kamelyo. Sabi ng kanyang mga kapatid, "Ibenta natin si Jose sa mga taong paparating." kaya naman kinuha nila si Jose mula sa isang malalim na butas. At kanilang ibinenta si Jose sa halagang 20 pirasong pilak. At dinala si Jose ng mga taong bumili sa kanya. Simula sa kanilang paglalakbay ay huli niyang nasilayan ang tirahan na itinayo ng kanyang ama. At batid niya na ang kanyang bunsong kapatid ay kasama ng kanyang ama. At siya ay umiyak ng umiyak. At napag-isip-isip niya na kailangan niyang maging matapang sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang mag-iingat sa kanya. Nang makarating sa Ehipto,
ay agad din siyang ipinagbili kay Potiphar. At doon siya ay binigyan ng mabibigat na trabaho. Ang kanyang mga paa at ang kanyang mga katawan ay masasakit na. Subalit, pinag-igihan niya pa din ang kanyang pagtatrabaho. At siya ay napansin ni Potiphar na isang magaling na manggagawa. Namuhay si Jose na tulad ng mga tao sa Ehipto. Mula sa kanyang kasuotan hanggang sa kanyang gupit, ay para na rin siyang taga-Ehipto. Subalit, may isang bagay na hindi niya ginawa. Ang pananalangin sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Bagkus, siya ay palaging nagdadasal sa iisang Diyos na nasa langit, sapagkat iyon ang turo ng kanyang ama sa kanya. At lumipas ang maraming mga taon, si Jose ay lumaki na isang napakatalinong lalaki. Samantala, ng mga panahon na iyon, ang hari ng Ehipto ay nangangailangan ng isang taong matalino na kung saan ay pwedeng magtayo ng isang bahay kalakal na kung saan ito ay pag-iimbakan ng maraming mais. Saan ba ako makakakita ng isang taong matalino na tulad ni Jose? Kaya nga, kukunin ko si Jose upang magtayo ng aking bahay kalakal. Ang sabi ng hari. At kinuha nga ng hari si Jose upang manguna sa Ehipto. At sinabi ng hari sa mga tao, Ano man ang sabihin sa inyo ni Jose ay dapat sundin niyo. at si Jose ay nakasakay sa isang kumikinang na karawahe. At siya nga ay nagtayo ng mga bahay kalakal para sa hari upang ito ay paglagyan ng maraming mga mais. At dumating nga ang panahon ng tagtuyot sapagkat walang ulan at wala ding tumutubo na pananim at walang mga mais na makakain para sa mga tao, pati na din sa mga alagang hayop. Ang mga tao ay umiyak sa hari. Bigyan niyo kami ng mais sapagkat kami ay mamamatay sa gutom. Ang sabi ng hari, Pumunta kayo kay Jose at kayo ay kanyang tutulungan. at binuksan ni Jose ang mga bahay kalakal at sila ay pinagbentahan ng mga mais. Isang araw, nakakita si Jose na paparating na 10 maliliit na dangki na may sisidlang mga sako sa kanilang likuran. At sila ay patungo sa tindahan ng mga mais sa mga bahay kalakalan. At sa gilid ng 10 maliliit na dangki ay nakita niya ang kanyang 10 nakakatandang kapatid. Hindi siya nakilala ng mga ito, subalit sila ay nakilala ni Jose. At sila ay lumuhod sa harap ni Jose. At naalala ni Jose ang kanyang panaginip patungkol sa uhay na trigo. Kinausap sila ni Jose, subalit hindi siya nagpakilala sa mga ito. Kumusta ang inyong ama? Meron pa ba kayong kapatid na nakababata sa inyo? Tanong ni Jose. Maayos naman ang aming ama kasama ang aming nakababatang kapatid. Kapag kayo ay bibili uli ng mais dito, ay dalhin niyo ang inyong nakababatang kapatid. At pinuno ni Jose ang kanilang mga sisidlang sako at sila ay nagsipag-uwian na. At bumalik ulit ang kaniyang mga kapatid upang bumili ng mais. At sa mga oras na iyon, kasama nga nila si Benjamin, na kababatang kapatid ni Jose. Si Jose ay nakatayo sa harap nila, subalit hindi pa rin nila ito nakikilala.
At ang sabi niya, Ako to, si Jose. at tuwang-tuwa si Benjamin na makita si Jose. Subalit ang kanyang mga nakakatandang kapatid ay natakot sa kanya. Ang sabi nila, Paparusahan tayo ngayon ni Jose sapagkat atin siyang ibinenta. subalit ang sabi ni Jose, Huwag kayong matakot. niyakap ni Jose si Benjamin at ang kanyang mga nakakatandang kapatid. Nagbago na ang mga nakakatandang kapatid ni Jose at sila ay mababait ng lahat. Pinagsisihan na nila ang kanilang mga nagawa kay Jose. At binigyan sila ni Jose ng mga tigi-tagisang kasuotang panlamig. At sila ay pinadalhan ng maraming pagkain para sa kanilang ama. Nang si Jose ay nakatanaw mula sa daanan, nakita niyang paparating ang kanyang mga kapatid kasama ng kanyang ama. At siya ay napatalon sa gaya, bumaba mula sa kanyang kabayo. At nang matanaw siya ng kanyang ama, ang kanyang ama ay tumalon mula sa kanyang pagkakasakay at gayon din si Jose upang salubungin ang kanyang ama at mahigpit niyang niyakap ito. At ng mga panahon na iyon, si Jose, ang kanyang ama, si Benjamin at ang kanyang mga nakakatandang mga kapatid ay namuhay ng masaya at magkakasama sa lupain ng Ehipto. And every day I grow to love you more. Mga bata, ano nga ba ang aral na makukuha natin sa kwento natin ngayon? Ang aral na makukuha natin ay iwasan natin ang anumang inggitan sa ating mga kapatid, gayon din sa ibang tao, sapagkat ito ay hindi magdudulot ng maganda. Subalit, sa naranasan ni Jose na siya ay dumaan sa matinding pagsubok ng buhay, siya ay nanatiling matatag sapagkat batid niya na ang Diyos ay palagi niyang kasama sa lahat ng oras. At yun nga ang magandang nangyari dahil ang Panginoon ay may magandang plano sa Kanya at gayon din sa atin. Makaranas man tayo ng mga pagsubok, sa dulo na yon ay may magandang buhay na naghihintay sa atin. Basta't tayo ay palaging magtiwala kay Jesus.